Isang mapagpalang araw po, mga kapatid, at kagalakan ko po sa pangalan po ng ating Panginoon Hesukristo na ako po ay magbahagi ng patotoo at pagpapasalamat po sa Panginoon. Unang-una po, mga kapatid, ay nagpapasalamat po ako na kami po ay lumulan papunta sa Samar noong Webes po na madaling araw. Alas 2 po ng madaling araw kami po ay pumunta sa Samar. At ako po ay isinama ng ating kapatid, Brother Ryan, dahil po sa ang layunin niya ay mabahagian at makumusta yung kalagayan po ng kanilang tiyuhin na kapatid po ni Barding. At nagpapasalamat po ako na mula po rito hanggang sa pagdating doon ay kami po'y iningatan ng Panginoon. Nasasabi ko nga po na ito'y biyaya ng Panginoon Diyos na kami po ay nakarating ng ligtas at payapa. Kami po ay nakarating doon na wala pong aberya na nangyari sa mga motor namin dahil papunta po doon sa Samar, kami po ay nagmotorsiklo namang. At salamat po sa Panginoon na bagamat yung motor namin ay pang syudad lamang, hindi pwede sa mga lubak-lubak, ay nakarating naman po ng matiwasay po doon sa lugar ng Samar. At yung mula pa lang po dito sa Nabwa ay alas 2 na madaling araw kami umalis. Dumating po kami ng Matnog Pier ay na po, pasado alas 6 na o alas 6 na po ng umaga. Dumating kami doon. Pagdating nga namin doon sa Sorsogon, bago kami dumating sa Matnog ay nabasag yung windshield ng motor ng ating kapatid, Brother Ryan. Dahil siguro sa impact na biglang nalubak. Dahil madaling araw at madilim, kahit po meron ng dagdag na ilaw sa motor ay hindi po talaga maiiwasan na mabibigla ka na lang, mga lubak-lubak po. Ngunit salamat po sa Panginoon dahil iniisip ko nga, buti na lang, nung mabasag, hindi kami yung niliparan, nasa likod kami, sumusunod. At biyaya po ng Panginoon, pagdating po namin sa Matnog Pier ay tamang-tama po, magka-cut off na raw po yung sasakyan sana namin na papuntang Alin Samar, ay biyaya po ng Panginoon na magka-cut off na sana ay nakahabol pa po kami. Ngunit nakaalis po kami doon ay mag-aalas 8 na po papunta ng Samar. At pagdating po namin sa Alin Samar ay mga 9:30 na po. At dumating po talaga kami doon sa lugar ng kanyang tiyuhin. Pagsanghan Samar ay mag-aalauna na rin po ng hapon. At salamat sa Panginoon na kami po'y inangayatan, biyaya. At hindi ko alam kung yung mga sakay namin ay natutuwa nung biyahe namin o nadala sila. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa layo po nung lugar, masakit talaga sa katawan yung biyahe, tagtag yung katawan, ay napakaganda po nung pagsalubong sa amin doon. At masasabi ko po na yung pakay talaga ng ating kapatid para masharean at makumusta ang kanyang tiyuhin ay naroon na magandang resulta po. Dahil yung tiyuhin niya po pala doon, ayon po sa pagkikwento namin, ang kanila raw pong pinagsisimbahan ay Aglipay. Ito po ay parang revolutionary na Katoliko na siguro way back pa noon ay sila po ay may paris po sila pero pwede pong mag-asawa. At ang nakakalungkot pa pong kalagayan ngayon ay wala sila ngayon parang pastor o pari, mga kapatid, pero ang humahawak raw o umaano ng gawain nila ay tumboy. Yun ang nakakalungkot talaga, mga kapatid. At nakakatawa nga dahil tinanong ng ating kapatid, Tiyo, umaattend ka ba lagi? Oo, palagi. Kasi nandyan lang ngayon, maglalakad lang. Pero minsan, pag tinatamad, hindi rin. Dahil yung simbahan talaga, tanaw, parang dito po, at yung simbahan nila, tanaw po dyan. Lalakarin lang po talaga. At nakakatawa po doon sa lugar na yon, bagamat liblib na po talaga, at dati-rati walang kalsada, hindi makapasok ang mga sasakyan, bangka lang talaga ang
ang transportation para makapasok po sa lugar na yon ay biyaya ng Panginoon. Marami doon mga ano na, mga churches, meron UPC raw. Tinanong ko yung anak-anakan ni Tatay George, meron raw doon UPC, at meron nga akong mga nakikita mga kabataan, ang hahaba rin talaga ng mga palda. At meron doon Baptist raw, at pag una-unahan, bago doon sa bayan, ay nakita ko meron Jesus Miracle, meron INC, at masasabi ko na marami na yung mga relihiyon rin na mga churches na pumasok doon. Ngunit alam naman natin mga kapatid na iba yung ino-offer natin. Ang ino-offer natin na kalagtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po sana mga kapatid, maipag-pray nyo na sana ay masigit pa na meron magamit ang Panginoon para makapasok talaga sa lugar na yon, na kung ang pinakamalapit doon, alam ko si Pastor Eli Tugonon. Dahil isang bangka, pagpunta mo doon, ay una-unahan, nandun na yung church ni Pastor Eli. Nadaanan namin doon sa Tambungan. Yun ang pinakamalapit po, mga kapatid. At nawa, ay yung mga tao rin doon naman, mga kapatid, ay masyaran. At hanggang sa umuwi po kami, dahil i-shortcutin ko na lamang mga kapatid, yung pagkikwentuhan na lang ay mamaya na lang. Dahil ang purpose ko lang naman talaga mga kapatid ay magpatotoo at magpasalamat po sa pag-iingat ng Panginoon na sa aming biyahe. Hanggang sa pag-uwi po ay napansin ng ating kapatid, Bar Edison, yung motorsiklo ng ating kapatid, parang nagwiwigil yun sa hulihan. Yung gulong sa hulihan, yung rear, konti lang naman yung wigil, pero nag-aalala kami kasi yung tatahakin namin, katulad nung tinahak namin nung Webes, nag-aalala kami na Sabado, magbabiyahe kami at paano kung lumala yung wigil. Yun pala mga kapatid ay paglabas namin doon sa pagsanghan, meron ng mga shop, motorcycle shop, ay pinatingnan namin yung pala maluwag lang, yung parang ihi mga kapatid doon sa rear wheel. At kami po ay naka-uwi na po ng ligtas at mapayapa. Na inaasahan namin na hating gabi na kami darating, ay biyaya po ng Panginoon, nakasakay kami agad ng Pascat, papunta dito sa Luzon ulit, na hindi namin inaasahan na magiging maaga yung pagbiyahe namin. Kaya mga alas 6 po ay dumating na po kami kahapon. Biyaya po ng Panginoon na kami po ay ligtas at payapa na nakauwi. Kasama kayo muli mga kapatid na may kagalakan. Bagamat napakasakit ng buong katawan ko kasi kahapon po ay nagbabiyahe kami. Meron may mga lugar na andilim talaga nung umuulan. At hindi maiwasan po na hindi kami babasa dahil pag tansya namin na wala na, yung pala sa unahan, umuulan pa rin. Kaya sabi ko, siguro yung sakit ng katawan ko dahil doon sa nabasa-basa kami ng konti. Pero biyaya ng Diyos ay kami po ay nakauwi ng ligtas dahil iniisip ko nga baka mag-slide kami doon sa puro espaltado, madulas. At salamat po sa Panginoon, nakapiling ko ang aking pamilya, nakapiling namin ang aming pamilya, Bar Edison, at si Bar Joshua ay kasama natin mga kapatid. At ito po ay kalakasan ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Natutuwa nga po ako doon sa lugar, doon sa Samar, na para bagang napaka-inonsente, nag-uusap-usap nga kami, ano kaya kung magtanong tayo dito kung meron ditong meron drugs rin dito na nakapasok na. Kasi para yung lugar po talaga, napaka-approachable ng mga tao. Tapos nandyan po yung pagkilala ka talaga. Maghahatid sila ng pagkain, ng mga ulam. Na naroon po, napakaganda po ng lugar. At sabi ko, parang hindi pa pa dito yung husto na yung tao kasi hiwalay pa talaga. Pero meron na rin po mga piso wifi, kaya po nakapagkukontak kami, nakapag-update. Salamat po sa Panginoon, ibinabalik ko lamang po ang papurit po sa salamat. Yung the rest po ng kwento ay bahala na po ang ating kapatid, Ryan. At nagpapasalamat kami na sa inyong suporta at pananalangin mga kapatid, na ito po ay masasabi ko na powerful at dininig ng ating Panginoon. Sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Magandang umaga po.